Dear Dr. Love, greetings from Canada. Thank you for giving us a show like yours, and it makes us feel at home. My name is Glenn. I am 32 years old and single. Mula po ako sa Davao City. Ulila na po ako sa ama when I was in second year college. Nagtapos po ako ng kursong Financial Management at nakapagtrabaho naman po ako ng 5 years in 2 different companies in Davao. Then I decided to work in Canada with the help of a fellow Davaoenyo who was able to put up her own health and wellness company. Mahirap talaga sa simula, Dr. Love. Super tipid sa allowance. Tumira po ako sa maliit na kwarto na nasa basement at walang bintana. Kumayod ako sa pamagitan ng pagkakaroon ng 3 iba't ibang trabaho para lamang po kumita hanggang sa nakaipon. After 3 years of hard work, nag-aral ako at nagtapos ng 2 courses dahil sinamantala ko ang magandang education offers at scholarships nila rito sa Canada. Not too long, kinuha ako sa health and wellness company ng friend ko at isa ako sa pinagkakatiwalaang namamahala nito. Dahil po sa magandang record ko rito sa Canada, may mga kababayan na rin akong natulungan para makapasok o makapagtrabaho dito. Super saya ako dahil sa wakas nadala ko na rin dito ang 2 kong kapatid at ang nanay ko. Dr. Love, malaking pasasalamat ko po sa Diyos dahil unti-unting natutupad ang pangarap ko. Mahirap ang pinagdaanan ko pero nakayanan ko dahil sa determinasyon at pagpupursige at matinding dasal sa itaas. Gusto ko lamang pong i-share ang kwento ko sa mga kababayan nating gustong maging OFW. Huwag po silang sumuko. Magsumikap lang sila and sooner or later, they will reap what they sow. God knows the desires of our hearts and He also knows how to reward us and answer our prayers. There may be times when we don't get what we want, but this is not God's rejection. It is God's redirection, leading us to the best path. Dr. Lab, mahaba po sana ang kwento ko, pero dito ko na po muna wawakasan. Basta ang gusto ko lamang po, ma-inspire ang inyong viewers and listeners not to give up, no matter what field they're into or wherever they are. Darating ang panahon, matutupad nila ang mga pangarap nila. Salamat po, Dr. Love, at sana ma-meet namin kayo once na makapagbakasyon kami sa Pilipinas. May God bless you always. All the best, Glenn ng Calgary, Alberta, Canada. Maraming salamat sa iyo, Glenn ng Alberta, Canada. Si Glenn ay isang Davaoenyo at nang banggitin niya na siya ay galing sa Davao, naalala ko yung mag-inang pilgrims natin na kaibigan ko na talagang ipinagmamalaki ko. Si Mami Lorleen Gonzales na dating teacher, retired na po siya. At yung kanyang anak na lalaki na si Amadeo Giorgio Gonzales, Amadeo Guy Giorgio Gonzales. Ay ilang beses na naging pilgrim ito and they are from Davao. At talagang mga hardworking, matsatsagang mag-aral. And ang isang bagay lang na napun ako yung upbringing ba ng mga magulang ni Amadeo Giorgio Gonzales sa kanilang mga anak. No? Makikita mo yung kapayapaan sa isipan at sa puso ni Giorgio Gonzales. Makikita mo yung uri ng pagpapalaki ng mga magulang. When you look at Mami Lorleen Gonzales, she's prim and proper. Wala kang madidinig na pangit na salita na nanggagaling sa kanya. Palaging nakangiti. At, napakainhin na, parang
Pilipinang-Pilipina talaga. The true image of a true Filipina, si Mami Lorleen Gonzales. At ito ay makikita natin sa bunga ng kanilang mga inalagaan, mga pinalaki, kagaya ni Giorgio. Nabanggit ko lamang dahil napakataas ng respeto ko dito sa maginang ito sa Metro Davao. Dahil nabanggit ni Glenn na siya ay taga Davao City. Mga hardworking po talaga ang mga taga Davao. Glenn is now 32 years old at nakapagtapos siya ng 2 kurso dahil meron pong education offers, scholarship sa Canada at he grabbed the opportunity para makakuha ng 2 kurso at magamit niya ito bilang sandalan niya sa tagumpay na kanyang pinapangarap. Pero ang tagumpay po, sabi nga ni Glenn, ang tagumpay po ay hindi natin pinipitas lamang ng gusto natin. Pinaghihirapan po talaga yan. Can you imagine? Ako, I can relate to Glenn. Nung siya ay nagsisimula pa lamang, tinipid niya yung allowance niya at siya'y tumira sa isang maliit na kwarto sa basement ng isang bahay na walang bintana. Can you imagine? Doon lang siya. Naghanap lang siya siguro ng matutulugan, no? Baka mabuti pa yung buhay ko nung ako'y nandun sa California dahil nakaupa pa kami ng apartment. Diba? Itong si Glenn, baka umupa siya sa isang basement. Alam niyo, yung sa ilalim ng bahay, tapos walang bintana. Siguro nga, kung mainit, di mainit din dun sa loob, ano? Kung malamig sa labas, mainit pa rin doon sa loob. Pero pinagsikapan niya yan at positibo ang kanyang pananaw na darating ang panahon na maaabot niya ang kanyang mga pangarap. Ngayon, ay inaani niya ang mga paghihirap niya sapagkat naisama na niya yung kanyang 2 kapatid at yung kanyang ina ay nando na po sa Canada. Sa mga Filipino, sa mga OFW na mga nakatutok sa programa natin, napakaraming mga OFW na mga nakikinig sa atin sa ibang bansa. No? Finland, Kuwait, United Arab Emirates, sa Italy, marami pang lugar. Brussels, Belgium, sa Canada, sa Amerika, ang daming mga OFW na mga Pilipino. Mahirap po talaga. Ang sa akin, ang palagi kong sinasabi sa mga OFW, bigyan nyo ng schedule at programa ang buhay nyo. Huwag nyong pangarapin na ubusin lahat ng dolyar dyan sa bansa na inyong kinaroroonan. Kung kayo ay nasa United Arab Emirates, hindi po ninyo mauubos ang dolyar dyan. Maraming dolyar dyan na paghihirapan nyong kitain para ipadala sa inyong pamilya. Priority pa rin ang pamilya lalo na sa may mga pamilya na sa kanilang mga anak. Priority po ang inyong mga anak. Kung magagawa ninyo na magbigay lamang ng takdang panahon sa inyong paghahanap buhay para makaipon kayo o mapag-aral ang inyong mga anak habang kayo naririyan, hindi po maaaring sa habang panahon ay nandyan kayo at nakahiwalay kayo sa inyong mga anak o sa inyong asawa. Ang mahalaga po, priority ang inyong pamilya. Katulad nitong si Glenn, wala pa naman siyang nabanggit na asawa niya, kaya sinama niya yung kanyang 2 kapatid at kanyang ina. Yung ibang mga OFW, may mga opportunities na madala ang kanilang pamilya sa ibang bansa. You know, yung aking manugang, yung kanyang mga anak, at yung kanyang asawa ay nadala na niya doon sa United Arab Emirates sa Dubai. At nandun na, magkakasama na sila. See? Every 6 months, bumabalik sila rito para, requirement yon sa immigration. Pero, ang mahalaga, magkakasama sila. Alam niyo, napakalaking tulong para sa isang OFW na makasama ang asawa niya doon sa lugar kung saan siya nandoon at nagtatrabaho.
Nakita ko yan kasi nung wala pa yung aking anak na babae, yung aking manugang, pinapasyalan ko sa bahay niya sa Dubai. Kadalasan kumakain na lamang siya sa labas, sa restaurant sa labas, bago umuwi ng bahay. Otherwise, pag uwi niya ng bahay, mag-iinit pa siya ng ulam, magsasaing pa siya and things like this. Ang tagal. Pag nandun yung kanyang asawa at nandun yung kanyang mga anak, pag uwi niya ng bahay, may mainit na sopa sa mahihigop, mainit ang pagkain, at makapagpapahinga na siya. Yan yung mga pangarap ng mga OFW na nandyan po sa ibang bansa. Sana nga makuha natin ang pamilya natin. Sana nga yung mga anak natin na maipagsama natin dyan sa ating pinagtatrabahuan para makita rin nila yung mga ibang lugar na nakikita natin at mabigyan natin sila ng magandang kinabukasan. Para sa iyo, Glenn, maraming salamat at paanyaya namin sa mga OFWs na mga nakikinig sa programa natin ngayon sa ibang bansa, baka meron kayong mga kasaysayan ng tagumpay na magbibigay ng inspiration sa kapwa natin OFW na mga nagtatrabaho at nawawalan na ng pag-asa. Pwede po kayo magpadala sa ating palatuntunan. Wala tayong email address no? But pwede po ninyong ipadala sa Dr. Love Facebook Messenger ang inyong liham kasaysayan or mag-comment po kayo sa ating live stream at aming pong bibigyan daan ang inyong liham kasaysayan sa ating palatuntunan. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.